Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong vital, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Kanino ka ba naglilingkod? Kanino mo ba tinuturo ang buhay mo? Ito ba ay para sa iyo o para sa Diyos? So, marami po sa atin, sa mga tao, na lahat po ng nagagawa natin sa buhay, kagaya ng mga achievements, mga treasures, yung oras natin, yung popularity natin ay nakatuon sa ating sarili. Di ba? Kaya may mga sikat na tao sa sportsman yan, music, at kung ano-ano pang mga larangan na sumisikat. At bukod dyan, siyempre yung kapangyarihan po, sa gobyerno. Pero titignan po natin ang buhay po natin dito ay hindi po habang buhay. 'Di ba? Dahil kung ang passion natin para sa ating sarili, para sumikat, magkamal ng maraming kayamanan, okay naman 'yon. Kung lalo na ay galing naman po sa pinaghirapan mo. 'Di ba? Sa dugo at pawis mo, okay naman po. Pero wag po natin kalimutan, hindi po tayo nandito sa mundo para sa ating sarili. Maraming mga sikat noon na tinitingalaan ng mga tao, pinupuri, pero asan na sila ngayon? Wala na rin po sila ngayon. Nawala na rin, namatay na ang lahat ng yan. So, kung tutuusin, gaano man po, kalaki, kataas ang ating achievement sa buhay, ang lahat ng ito ay dapat para po sa Diyos. Kung baga, ituturo mo siya, tayo mga Iskoyans, God first nga tayo, di ba? Kumbaga, lahat ng ginagawa natin dapat nakaturo sa taas ay para sa kanyang lahat. Hindi naman po tayo perfecto, mga kapatid. Pero lahat po, yung parangal at papuri ay dapat sa Diyos. Kumbaga, sa ating mga Kristiyano, yung mga naunang Kristiyano, kagaya nila Pedro, nila Saint Paul, lahat pong yan ay naglingkod sa ating Panginoong Hesus para sa Diyos, hindi po para sa kanilang sarili. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 16 verse 24, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So yan po na malinaw po na hindi po sinasabi ni Lord dito na parusaan po natin ang ating sarili, di ba, isakripisyo ang lahat. Hindi po, kilalanin lang po natin ang ating Panginoong Yesus na ang lahat ng ito ay para sa Kanya. Kaya nga sinasabi natin, makakamit man natin ang lahat ng ito, paano pag nagsulit na po tayo, namatay na tayo, harap na tayo sa Diyos, di ba? Yung iba, inuubos yung oras sa pera, negosyo, popularidad, at kung ano-ano pang mga kayamanan dito sa mundo. Pero huwag po natin kalimutan na darating yung araw, lahat pong yan ay iiwan natin. Kagaya nila Pedro, hindi rin sila po perfectong tao. Actually, itong si San Pedro at itong si San Pablo ay isa silang mga makasalanang tao bago sila naging santo. Di ba? Itong si Pedro, di ba? Kung si Judas ay nagtaksil, si Pedro po ay nagtaksil din. Diba? Nung 3 beses niyang ikinaila ang ating Panginoong Hesus, nung inuhuli ng ating Panginoong Hesus, nahanap na yung mga kasama niya, sabi niya, hindi ko yan kakilala. Imagine, sa tagal nilang magkasama, dininay niya ang ating Panginoong Hesus. Ito namang si San Pablo, di ba? Na noon, nung hindi pa po nakikilala ang ating Panginoong Hesus, isa siyang masugid, na pumapatay. Inahalughog niya yung mga Kristiyanong naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pag may nakita sila, kinakaladkad nila, binubugbog, ang isa pinapatay nila. Subalit nag-iba ang lahat ng yan nung ma-encounter nila ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, Pedro, minamahal mo ba ako? Di ba? Kasi yun po ang sabi ng ating Panginoon kay San Pedro. Ito naman kay San Pablo. Pablo, bakit mo ako pinapahirapan? Kasi lahat po nang naniniwala kay Kristo, talagang sinusuyod niya
pinarurusahan niya po. At nagbago ang lahat ng yan at isa silang dalawa ang naging haligi. Itong si Pedro, haligi ng simbahang Katoliko na nagtatag, nandun sila sa Roma. At ito rin naman si San Pablo ay nag-misyonaryo, no? Ikinalat ang mabuting balita sa mga hentil, umabot pa sa atin dito sa Pilipinas. So kung titignan po natin mga kapatid, no, sa ating mga pananampalataya, kung ang passion po natin ngayon ay sa larangan ng sports, kagaya natin sa YouTube, kailangan po ay nagmi-mission din po tayo, no? Kagaya ng ginagawa natin ito, yung reflection na kinakalat natin ang mabuting balita, no? Pero kung titignan po natin sa Facebook, mas maraming views, no? Yung mga kagaya natin kahit din sa ating YouTube channel, no? Pag politika po, marami ang viewers. Pag kay Lord, kukunti. Ganun po talaga, no? Kahit kanino. Subalit napaka-importante po ito, no? Na maging passion po tayo para sa Diyos, no? Para sa Kanya po ito, hindi po para sa atin. Kaya kung inuubos mo ang oras mo sa sugal, sa chismis, sa walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga bisyo, ibigay na natin po sa Diyos ang ating passion. Again, hindi man po perfecto, kagaya ni Pedro at ni Juan, ni San Pablo, na makasalanan din kagaya po natin, ay sikapin po natin maging tagasunod at buhatin natin ang ating krus, magsakripisyo. Ang importante na hindi tayo nagiging dahilan para maparusa yung ibang tao, mabigatan, magka-problema ng dahil po sa atin. Kumaga, dapat tayo ang nagiging nag-encourage, no? Nagbibigay ng good vibes, ng mabuting balita, kagaya ng pong ating ginagawa. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial, at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalog sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman. Ipuhin niyo po ng mapagpagaling na kamay, kaplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganun din po sa mga pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil hindi nagpapatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Sa financial po, Lord, i-bless niyo po, lalong-lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, hindi na problema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng bawat pamilya namin. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God bless.